Bacolod, famous Manokan Country project na nag-shutdown na to make way for an SM project, 'di ba? So the city government has closed down, no? Bacolod's iconic Manokan Country renowned for its famous chicken inasal, bringing an end to its 4 decades of operation. So its closure will pave the way, no, for the development of an ambitious commercial center project displaced at least 24 stall owners at the 41-year-old food center. Alam nyo, ano no, itong Manokan Country na ito ay ano siya, parang you haven't been to Bacolod if you haven't eaten there, no? So, at buti na lang ay ako nakakain diyan nung ako ay kumakain pa ng manok kasi ako po ay pescatarian, ano? Pero yung energy, yung vibe talagang maganda, no? Itong sa Bacolod Bacolod Manokan Country, no? Na ito, no? So, ngayon gigibain na siya kasi magpapatayo ng SM project. Okay? So, inilist ng local government unit sa SM yung property for 4 billion pesos for a 40-year term, no? Pag titignan mo parang ay 4 billion pesos pero 40 years po 'yan, ha? So yan yung titignan natin. Ang payment terms ay 21.26 million annually with a 5% increase. So escalation ang tawag diyan every 3 years. Paid in advance yung rental fee na 7 years, so 131 million yan, for the 16,875 square meters na property. So magtatayo ng mixed-use building with retail stores, BPO hubs, and i-rebrand nila yung Manokan Country, no? Kasi nga magpapatayo sila ng building dyan, no? So, compare lang natin ha yung mga figures na ito based sa actual na figures. Nakakakalap ko lang, okay? Kasi dito, kumain kami kagabi sa isang restaurant at yung restaurant owner nakausap namin. Ang ano niya, no, in a similar location siya along the highway dito sa Butuan City, 70 pesos, 70,000 pesos yung rental niya per month. Doon sa land lamang, no? 600 square meters yung property na yun. So, doon sa Bacolod, yung sa presyo kanina na na 4 billion in 40 years, itong 21.26 million pesos divided by 12 divided by 16,875 square meters will give us 105 pesos per square meter. So, yun yung sa Bacolod sa presyo ng SM. Dito sa Butuan 117 pesos per square meter. So, sabihin na natin, sige, medyo comparable na siya. Pero ako yung nagre-rent doon sa dito ay maliit na negosyante. Diyos ko naman, SM yung kausap natin, di ba? Dapat mas malaki yan para sa akin, no? Kasi hindi yan aaray. Kayo, itong Manukan, pag ginawa yan, di ba, ay may mga mawawalan ng trabaho, di ba? Tapos, yung sa 5 years, 5% na escalation every 3 years doon sa SM at saka local government of Bacolod, every 3 years yung sa kanila. Ako mismo nagpaparent din ako sa Mandela Carino, which is a first-class municipality lamang, versus highly urbanized city itong sa Bacolod every 2 years po ang 5% escalation namin sa mercury drug. At yan po ay ginawa ko talaga dahil nga, korporasyon at saka, mahaba po ang PC niyan. Hindi po sila mga micro enterprises na siyang nasagasaan nitong project na ito sa SM, no? At saka ng LGU. So, ang kontrobersiya po ngayon ay ito. Okay? So, yung LGU nag-offer ng temporary space sa mga madi-displaced na nagbebenta ng chicken inasal sa Manokan Country sa Bacolod during the redevelopment. Pero hindi tinanggap ng mga nagbebenta doon. So, ibig sabihin, meron ng hindi pagkakasunduan kasi para sa akin talaga dapat yung mas nakakarami yung magbe-benefit diyan, mga maliliit na negosyante.
The tenants are prioritized for the new Manokan Country once the project is completed. Yan naman yung sinasabi. Pero, priority nga sila, pero nag-expect sila ng higher rent and other charges from SM. Siyempre naman, kapag dinevelop na yan, di ba? At mawawala na yung pagka-rustic feel noong, ano na yan, noong Manokan Country dyan sa Bacolod. No? So ngayon ay magfa-file ng kaso ang mga mga tenants doon sa City Hall at saka yung SM para ipaglaban ang just and fair treatment para dito sa Manokan Country. No? So para sa akin ay I think we could do better. Hindi po pwedeng priority lang sila sa mga ganyan-ganyan. Talagang dapat mabigyan ng hustisya, no? At paano yun mabibigyan ng hustisya? Sila, no? Talagang dapat sila ay mabigyan ng maayos na suporta kung magkano yung binabayad na rent ngayon doon sa doon sa LGU ay ganun pa rin sana yung babayaran nila sa SM. Total, kapag nandyan yung Manokan Country dyan sa may SM na yan, ay dadagsain yan ng mga tao. Foot traffic yan, di ba? So, wag nating sisirain yung kultura natin at saka yung mga kinikilalang bagay o kinikilalang mga pamamaraan ng pamumuhay ng isang probinsya in favor of profit, diba? So nakakalungkot lamang siya, no? So yon, ako po ulit si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.